Magandang umaga mga kaibigan. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. So umagang ito ay narito tayo sa ating tanim na pakwan. Yung pakwan natin mga kaibigan ay adyan na ito sa 2 linggo. Mula nang tinanim natin ito ay ito na ang pangalawang hakbang natin sa pag-aalaga. Kasi po mula nang itanim natin ito ay pinasibol natin muna to, no? At saka tinanim, nilagay na, binaging po natin ito, no? So nakasibol na siya bago natin itanim. So sa nakita niyo ay pantay yung nailagay natin, halos walang mintis, buhay lahat. Ngayon naman ay nagano tayo, kinuha natin yung mga damo at saka maglagay tayo ng pataba. Mga kaibigan, itong ginagawa natin ay dagdag tayong fertilizer application. Kasi po, yung pakwan, kailangan sustainable o tuloy-tuloy yung kanyang pagtubo. At saka, kailangan mayroon tayong sapat na pataba. So dito, maglagay tayo paikot dito. Mga isang kutsara lang po ito. Paikot sa puno, no? Distansya ng mga 4 na pulgada mula sa puno. Ito. So, yan. Pagkatapos, tatabunan natin ng kunti kasi po sinarol natin yung mga damo. Kasi yung damo ay nagbawas ito sa sustansya na kinain ng ating pakwan. Okay. So yung mga damo na sinarol natin ay kailangan tatanggalin natin. Kasi yung mga damo ay kakaunting hamog, buhay ito. So tinanggal natin at saka itinabo natin ang lupa sa ating pataba. Okay. So tinitiyak natin na sa puno ay walang kahit anumang damo. Okay. So ito itatabo natin ng kunti ang lupa. Okay. Yan, kailangan mayroon tayong gamit, no? Yung gamit natin, kailangan mayroon tayong sarol. So yung damo ay tinanggal din natin. Okay. So ito na po ang ginagawa natin. Itong ginagawa natin, ito na ang ginawa natin. So kaunti na lang. So mga kaibigan, yung pagdidilig natin ay mano-mano. Buhos natin ang tubig. Pero pag makagapang na po ito mga kaibigan, ito nang gagawin natin, no? Maglagay tayo ng drip hose line. Ito gaya ng ginagawa natin sa mga punong ito. Yun pong nauuna na, no? Nauna na ito ng 2 linggo. So ito na, no? Ito ang mayroon ng bunga. Ito. Mayroon ng bunga. So nakikita natin ito. Oh. 2. So yan. So naglagay tayo ng mga hose kasi po hindi na tayo kailangan tumawid pa sa ating milon kasi po maapakan natin yung mga tangkay. So ito na ang ginamit natin, yung drip hose line natin. Okay? So ito ang main hose natin. At ito naman ang pinagbulan sa tubig natin. So itong tangke natin. So mula sa balon, nilagay natin sa tangke at saka pumunta dito
So mga kaibigan, ito na ang nagiging pasada sa ating pagsisikap. No? Ito na pasada sa ating pagsisikap. So, habang lumilipas ang mga araw, gumagapang yung mga tangkay at saka dumami yung mga bunga. No? Ito na ang mga bunga mga kaibigan. Okay, so sa pag-aalaga po natin mga kaibigan, ay nag-spray pa rin tayo. No? Lalo na marami na ang may ulan na, yung sakit na fungal infection ay talagang andyan kasi po natural na po sa ating tanim na melon na mayroon ito. So inisprehan na natin ito ng fungicide. So mga kaibigan, sana po ay marami po tayong gumamit sa paraang ito para po mabawas-bawasan yung labor natin sa pagdidilig, no? At saka marami pong bunga at marami po tayong kita. So mga kaibigan, pakita ko sa inyo itong control po natin, no? Yung control natin, ito. Yung control natin papunta dito. Ya, papunta sa kanan. So ito ang natin. So mga kaibigan, ito mayroon pang filter kasi po masasara yung linya sa mga dumi galing po sa ilalim ng balon. So yung sistema natin mga kaibigan ay talagang ito scientific po ito, no? Ito na ang bago ngayon. Ito na ang bago ngayon at sana marami po ang nabibigyan ng ating gobyerno na ganitong sistema. Sana po mapanood nila itong bidyong ito, no? Yung iba naman hindi na nila ginamit kasi hindi nila alam kung paano maggawa ng pamaraan. So ito, gamit natin ito. Pagkatapos tayo makapag-harvest, tag-ulan na, no? So itago natin itong mga hose, no? Itago natin, ligpit natin para po hindi mabubulok ng madali. So ganyan lang mga kaibigan ang ginagawa natin sa ating sakahan at sana po ay patuloy po ang pagtatagumpay natin sa pamagitan ng ating pagsisikap. So sa sunod pang video natin siguro mag-aani na tayo. Pakita ko sa inyo. Itong variety ito ay Venus, yung bago ngayon, yung matamis at saka masarap. So ito na ang ginawa natin mga kaibigan at sana po ay marami pa po mag-shares kayo at mag-comment kayo para malalaman ko po kung ano pa ang kinakailangan yung malaman ng ating pagsasaka, pag-aalaga ng watermelon. Hanggang dyan lang po, maraming salamat sa inyong pagpanood at huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-shares at mag-likes. At sana po ay pagtiyagaan nyo lang pagpanood ang mga advertisement para po kayo makatulong sa akin sa pagpalago ng aking YouTube channel at saka magkaroon tayo ng kakaunting kita na makatulong po sa aking pagsasaka. Magandang umaga at maraming salamat.